Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you. Virgo. Ayan, so paunang mensahe ninyo, High Priestess. Ayan, so this is inviting you, no? To always listen and follow what your intuition is telling you. Okay? Ang high priestess nagpapaalala sa iyo na maaaring lagi din kayo nagdadasal for guidance, nagdadasal kayo for enlightenment, for confirmation, no? At pinapadalhan kayo ng sagot, no, through your intuition. Kaya iniimbitahan kayo rito na pakinggan ninyo lagi ang inyong intuition. Because that's where the guidance is. Nandiyan din ang sagot sa inyong mga tanong. Okay? With the Page of Wands, mayroon ditong paparating na mga balita, no? Mayroong mga tip, opportunities na kumakatok sa buhay ninyo rito that is related to trabaho, pwedeng pagkakakitaan, pwedeng maging karera ninyo yung imbitasyon na to sa inyo or opportunity na to na related ito sa inyong mga talents, no? Sa inyong mga gifts. So pwede ngayon magagawa nyo na, 'di ba? Yung mga gusto ninyong gawin. At maaring yan ay pagpaplanuhan ninyo agad. Maaring may requirement din yan, ano? Maaring it requires you to travel din. So, pwedeng ganun ang sitwasyon dito, Virgo. Kaya, maaring sa ngayon, tinitignan-tignan siguro ninyo saan, kung magta-travel kayo, saan siguro kayo magsisimula, no, ng negosyo, kung negosyo yan, or ng trabaho. Pwedeng mag-abroad ang iba sa inyo, pwedeng merong job offer sa inyo from overseas, no, na talagang dyan ninyo magagamit yung passion ninyo, dyan ninyo magagamit yung pinag-aralan ninyo, something like that. Yeah, speaking of opportunities, dito 7 of Cups is a lot, no, of opportunities. This is multiple opportunities na pwedeng kakatok sa inyo rito. At yun nga, no, kailangan ninyong pag-isipan, kailangan ninyong, you need to dig deeper into each opportunity na to. Huwag kayong maniniwala agad-agad sa kung ano lang ang nakikita ninyo by your naked eye. You need to investigate, you need to research. Kailangan alamin ninyo para makuha ninyo yung sasakto sa inyo or yung best para sa iyo. Okay? Kasi pwedeng maging deceiving, no? Yung mga initial na information na pwedeng pinopost lang nila, wag kayong maniniwala agad-agad na yun. No? You need to do more research about each opportunity para ma-compare ninyo kung alin talaga yung mas mabuti or mas sakto sa criteria ninyo. Pagdating naman sa usaping puso, love life, relationships, tignan natin. Sabi rito, don't make decisions based on guilt or what you think you should do. For it is only in the being true to yourself that you can be true to others. That's very true, 'di ba? Kung ano yung nasa loob ninyo, no? Kung anong totoo ninyong nararamdaman, kung ano yung iniisip ninyo, yun ang gawin ninyo or doon kayo mag-base, no, sa mga decisions na gagawin ninyo. Don't make decisions lalo-lalo na kung kayo'y galit, 'di ba? Kung kayo'y nagtatampo, wag muna, no, pahupain niyo muna mga ganong nararamdaman ninyo bago kayo magdesisyon. Make a decision when you are feeling great, no? 'Yun ang maganda para maging totoo kayo sa sarili ninyo. Para pagbasehan ninyo kung ano yung totoong nararamdaman ninyo, no? Na para walang bias pa, 'di ba? Hindi kayo yung galit, hindi yung mainit ang ulo ninyo, yung ganon. We have acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. That's very true. Ang iba sa atin, di ba, nagtatry tayo na baguhin ang tao. Baguhin natin yung pagkatao ng mahal natin or ng person natin. Or sometimes, we're trying to reshape the life of our person, yung ganon. Parang hindi dapat, 'di ba? Kasi kung merong pagbabago, 'di ba? Kung merong gustong baguhin sa buhay ng
person natin, dapat siya mismo yung initiative niya, idea niya, 'di ba? Kasi kung tayo yung mag-i-insist, o pwedeng magbago, magpakita siya sa'yo na nagbago siya for couple of days or couple of weeks, tapos babalik at babalik din yan sa dati. Kasi kumbaga hindi yun ang gusto niya hindi niya yung kagustuhan, hindi yun ang initiative niya, hindi niya pinagdesisyonan yun, kundi pinagdesisyonan ninyo or pinagdesisyonan ng kung sino man, sumunod lang siya, kaya hindi masusustain, diba? Kaya sometimes tanggapin na lang natin, 'di ba? Tanggapin na lang natin. Pwede tayong mag-remind sa kanila, paminsan-minsan, kasi kung lumilihis na naman, 'di ba? Pwede tayong mag-remind, mapag-usapan. Kasi wala namang problema hindi napapag-usapan, no? But yun nga, kailangan na lang natin tanggapin at continue to guide that person, no? Continue to remind that person kung medyo hindi na naman tama or lumilihis na naman sa kung ano ang sa tingin natin ay tama, 'di ba? Kasi kung i-insist natin, ipagpipilitan natin baguhin siya, parang hindi tama, 'di ba? Parang unfair naman. Parang unfair naman 'yun sa kanya. At saka eventually tayo lang din naman ang magsasawa, 'di ba? Tayo lang din ang mapapagod. Kasi kung hindi niya gusto, kung hindi niya kagustuhan na baguhin ang kung anumang parte ng buhay niya or ang sarili niya, 'di ba? So hindi rin tayo magsasucceed diyan. Kaya kailangan pag-uusapan na lang, 'di ba? Continue to remind the person, guide the person. Yung gano'n na lang. Pero never ever na mamanduhan natin. So what else? We have a message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. So maaring mensahe niya to para sa iyo. Maaring baka mabasa mo to sa ano niya, sa DM niya, sa PM niya para sa iyo. Baka hindi pa niya nasa-send to sa iyo, no? Baka balak niyang padalahan ka ng note na ganito, pero baka hindi pa niya nagagawa. But here, maaaring yung guardian angel niya nag-send nito sa guardian angel mo, and through this reading may parating ang mensaheng ito para sa iyo. So I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Wow, napaka-sweet, hindi ba? So tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa inyo pagdating naman sa inyong kaperahan, trabaho, finances, career, background check. Ayan, baka meron nagba-background check sa inyo sa ngayon. No, baka nag-a-apply kayo ng trabaho. Kasi 'di ba, yung mga stages ng pag-a-apply ng trabaho, bina-background check tayo, so baka nandito na sa final stage, no? Ang ano ninyo, ang application, ang proseso. Kaya pwedeng, yan na, nagba-background check na, so may pag-asa na kayo na matanggap sa trabaho. You have training. Ang iba sa inyo dito, baka you are undergoing trainings, no? Depende sa inyong sitwasyon. Pwedeng skills training ito, pwedeng related ito sa trabaho ninyo, baka pinadala kayo for training workshops, pwedeng ganun, no? So, what else? We have deadlines. Ayan. So, may hinahabol, no? Na deadline kayo sa ngayon. So, pwede naaaligaga ng iba sa inyo kasi baka naghahabol kayo ng oras. Naghahabol kayo ngayon ng ano ninyo, ng deadline dito. Kaya, huwag kayong maaligaga kasi the more na maaligaga kayo, mas lalo kayong magkakamali sa pagmamadali ninyo, mas lalong baka mabulilyaso tuloy. Kasi 'di ba, kung magkamali ka, babalikan mo, so mas maraming oras yung gugugulin mo diyan. So, kalma lang and focus. Okay? So, good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.